Mensahe sa umaga pong ito. Okay? I-relate ko po ang mensahe ng awitin dito po sa ating mensahe sa umaga nito. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng John chapter 4 verse 28 to 30. John chapter 4 verse 28 to 30. At kapag inyo na pong nakita, tayo pong lahat ay tumayo upang basahin po natin ang may paggalang sa harapan ng Panginoon. John chapter 4 verse 28 to 30. Amen. Basahin po natin ng sabay-sabay. Marami sa inyo alam na ang kwento na ito. At ito ay naisama ko na rin sa message ko last time. Okay, basahin po natin. Verse 28, the woman then left her water pot and went her way into the city and said to the man, Come, see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? Then they went out of the city and came unto him. Kaya tayo po'y dumako sa Panginoon sa ating pong pananalangin. Dakila't mapagpala namin Diyos, maraming salamat po Panginoon na kami po ay nakapag-ditiwang at aming pong pananambahan bawat linggo Panginoon. Salamat po sa oportunidad at kami po'y narito muli sa pakikinig po namin ng inyong pong mensahe, ng inyong pong salita. Naway Panginoon, kami po ay tunay na mahamon, ito po ay maging sandata namin, Panginoon, ng iyong salita. Para na naman po, Panginoon, sa harapin namin sa loob ng isang linggo. At ito po, nawa ay magkaroon ng katugunan sa aming mga buhay. Panginoon, gisingin niyo po ang aming isipan at ang aming puso ay inyo pong durugin mula po sa inyo po mga salita. Pangunahin niyo rin po, Panginoon, ang iyong tagapagsalita sa umaga nito. Kayo po ang gumabay sa aking mga labi, sa aking bibig, bigyan niyo po ako ng pag-ibig, ng katalinuhan na nagmumula po sa inyo sa kapahayagan ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y makakaupo na mga kapatid. At inihiling ko po lahat ng nabautismuhan, nawa nandito kayo, huwag kayong aalis. Amen. Dahil ang mensahe nito ay para po sa ating lahat. Lahat ng ligtas. Amen. Ligtas ba kayo? Kaya hinihiling ko po na dito po kayo. Okay? Ang title po ng ating message sa umagang ito, pasensya na Brother Aljon, hindi ko pala na-send. Ang ating pamilya, ang una nating misyon. Ang ating pamilya, ang una nating misyon. Amen? Sino dito ang may pamilya? Naniniwala ko na lahat tayo ay hindi lang sumulpot na parang kabuti. Amen? Tayong lahat ay merong tinatawag na pamilya. Tayo ay mayroong pamilya na kinabibilangan. Amen? Tama po ba? Tayo ay may pinanggalingang lahi. Hindi tayo putok sa buhok. Hindi tayo isang kabuti. Meron po tayong pamilya na nakakasama natin sa bawat araw, na nakakasalamuha natin sa bawat araw. Amen? Meron po ba? Amen. Kaya ang title ng ating message, ang ating pamilya, ang una nating misyon. Ang tema po ng mensaheng ito, basahin ko po. The purpose of this message is to inform that we are missionaries of our Lord since we got saved. And our first mission is our family. Amen? Nung tayo po ay naligtas sa biyaya ng Panginoong Kristo, tayo po ay missionary na po ng ating Panginoon. Amen? We have to believe sa bagay na yan. Tayo po ay missionary ng Panginoon. Amen? Are you there? Amen. Tayo po ay missionary ng ating pong Panginoon. Simula po ng tayo ay maligtas. At ang ating unang misyon ay ang ating pamilya. Naniniwala po ba tayo doon? Amen? Tayo ang gagamitin na missionary ng Panginoon sa ating pamilya, mga minamahal na kapatid. Dito po, sa John chapter 4, verse 28 to 30, nakita po natin ang picture. At kapag binasa po natin ang buong chapter ng verse 4, di ba po makikita natin dyan ang Panginoong Kristo na siya ay minsan nauhaw at napunta po siya doon sa lugar ng Samaria.
At nakita po siya ng isang babae doon na siya nag-iigib at humingi ang Panginoon ng tubig sa kanya sapagkat sabi ng Panginoon, ako ay nauuhaw. Pero ang ibig sabihin pala ng Panginoong Jesucristo, siya ay nauuhaw sa pag-ibig ng tao. Amen? And sometimes mga minamahal na kapatid, ang Panginoon ay uhaw sa atin bilang mga mananampalataya. Nauuhaw siya sa pag-ibig na dapat ay pinapakita natin sa Panginoong Jesucristo. And then dumating ang pagkakataon sa buhay po ng Panginoong Jesucristo at ng Samaritan woman na nandito sa ating kwento na siya ay nagbigay ng tubig. Siya po ay umiigib doon. Sila po ay nagkaroon ng pag-uusap. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya, ikaw ay aking bibigyan ng tubig na kapag iyong itong inumin, kailanman ikaw ay hindi na mauuhaw. Amen? At sabi ng Samaritan woman, ikaw ba ang tagapagligtas? Ikaw ba ang Mesaya? Bakit? Dahil naharanta ng Samaritan woman na itong Panginoong Jesucristo, kakaiba yung kanyang sinasabi, kakaiba yung kanyang pananalita, at ang pananalita niya ay mayroong katalinuhan. Amen? Kaya nung pagkakataon na yon, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sabihin mo sa iyong pamilya kung ano man yung iyong narinig. Diba? Sabihin mo sa inyong pamilya. At ang Samaritan woman na ito, pumunta doon sa kanyang pamilya, pumunta doon sa kanyang barangay, ipinamalita niya ang Panginoong Jesucristo. Pinamalita niya na dumating na ang tagapagligtas. Amen? Pinamalita niya sa kanyang pamilya na dumating na ang tagapagligtas upang hindi mapahamak sa tinatawag na impyerno. Amen? Buksan po muli natin ang ating Biblia sa Acts chapter 16 verse 31. Isa pong pagpapakita na muling isang example ng nais ng Panginoon na pati ang ating pamilya ay maligtas. Acts chapter 16 verse 31. Mag-umpisa po tayo sa verse 30. Dito po makikita natin mga minamahal na kapatid na mayroong isang Philippian jailer. Philippian jailer. Okay? O kumbaga yung bantay sa kulungan. Okay? Papaigsiin na lamang po natin. Yan, nandiyan na po kayo. Acts chapter 16 verse 30. Mag-umpisa tayo. Ang tanong dyan, nung namamahala sa kulungan and brought them out and said, Sirs, sabi niya kay Paul at kay Peter, tama ba ako? Si Paul at si Peter ba? O si Silas? Diba? Sabi niya kay Paul and Silas, sabi niya, Sirs, what must I do to be saved? Anong kailangan kong gawin para maligtas? Sabi nung nagbabantay sa kulungan. Sabi sa verse 31, and they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Amen? Ano sabi ni Paul at ni Silas? Maniwala ka sa Panginoong Jesucristo. Ikaw ay maliligtas, pati ang iyong sambahayanan. Ibig sabihin po ba niyang pastor, na kapag ako'y nanampalataya, madadamay na yung aking pamilya? Hindi po. Hindi po yun ang ibig sabihin po ng talata. Ang ibig sabihin po ng talata, na kapag ikaw ay naligtas, dala-dala mo ang mensahe ng Panginoong Jesucristo na ito rin ay ibabahagi mo sa iyong pamilya upang sila rin po ay maligtas. Amen? Ibig sabihin po, nasa Philippian jailer yung susi para maligtas yung kanyang mahal sa buhay. Amen? At yung Philippian jailer, nasa kanyang susi para maligtas ang kanyang kaluluwa. Naintindihan niyo po? Sinabi po ni Paul ang katotohanan doon sa namamahala ng kulungan. Ang sabi niya, manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo at ikaw ay maliligtas. Amen? At ang kailangan gawin ng Philippian jailer, tanggapin niya ang tagapagligtas sa Panginoong Jesucristo para siya ay maligtas. At kapag nangyari sa kanya, naganap sa kanyang kaligtasan, ito rin dapat ay kanyang ibahagi sa kanyang pamilya upang ang kanyang pamilya ay maligtas. Amen? So makikita po natin sa picture, dito po, at napakarami pong example, hindi ko na po kinuha ang ilan dahil napakarami pong example. Pinapakita po dito mga minamahal na kapatid, na nais ng Diyos na hindi lamang tayo ang maligtas, kundi kasama ang ating pong pamilya. Amen? Amen po ba? Nais ng Panginoon na maligtas ang nanay mo, ang tatay mo, ang kapatid mo, ang pinsan mo, ang tiyuhin mo, ang tiyahin mo, ang lolo mo, ang lola mo. Gusto ng Panginoon lahat ng parte ng pamilya mo ay maligtas at makakilala sa Panginoong Jesucristo. Amen?
Mga kapatid, mga minamahal, tandaan po natin, ang dala-dala po natin ay hindi relihiyon. Tandaan niyo po yan. Huwag niyong ipagyayabang sa kanila yung ating relihiyon. Huwag niyong ipagyayabang na kami ganito, kayo ganyan. Hindi po natin dala-dala dito ang relihiyon. Ang dala-dala po natin ay yung relasyon sa Panginoong Jesucristo. Amen? Yung pong dali natin sa kanila. Ang hirap minsan na akayin natin yung mahal natin sa buhay. Bakit? Dahil ang dala natin sa kanila ay relihiyon at hindi natin itinuturo sa kanila kung ano yung tunay na relasyon sa Panginoong Jesucristo. Ang pag-ibig ni Kristo na siyang nagtubo sa ating mga kasalanan, yun dapat ang ibinabalita natin sa kanila na merong buhay na walang hanggan na ibinigay sa kanila, na mayroong pag-asa mula sa impyerno, na doon tayo lahat pupunta, ng katotohanan na lahat tayo ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung dapat ang ibinabahagi natin sa kanila. Amen? Secondary na lang yung sasabihin mo sa kanila. Doon ka na sa amin magsimba kasi maayos yung music namin. Doon ka na sa amin magsimba kasi kapag kami nagsimba, mukha kaming mga nagsisimba talaga. Amen? Hindi yun yung itinataas natin, mga minamahal na kapatid. Amen? Ang itinataas natin ay sa Kristo. Si Kristo ang tinataas natin para madali natin silang maakay sa kaluluwa. Ngayon po mga minamahal na kapatid, maiksi lang pong ating mensahe. 4 lang yata to. Ayan. Tapos mamaya may conclusion ako. Meron akong 4 na bagay. Pakilagay niyo po dyan, Brother Anjon. 4 na katotohanan sa ating buhay. 4 na katotohanan o 4 na mahalagang katotohanan sa ating buhay. 4 lang yan. 4 na mahalagang katotohanan, mahalaga. Ibig sabihin, kailangan. Ibig sabihin, dapat tandaan. Ibig sabihin, dapat pahalagahan. Amen? 4 na mahalagang bagay na sa ating buhay. Okay, nandiyan na po ba? Una po dito, walang permanente sa ating mundo. Walang permanente sa ating mundo. Okay? Maaari sa kalagayan mo ngayon, ikaw ay nasa magandang estado ng iyong pamumuhay. Ngunit darating ang panahon na yan ay mawawala. Amen? Yan ay mawawala. Maaaring magkaroon ka ng magandang bahay, magarang sasakyan, maraming salapi, ngunit lahat ng yan ay maluluma. Lahat ng yan ay mauubos. Amen? Naalala ko noon ang kasikatan ng Kodak sa Phase 1. Alam niyo yan? Yung Kodak sa Phase 1, di ba? Yung doon nagpapaprint yung mga, yung uso pa yung larawan na bawal ka magkamali. Film. Kasi pag nagkamali ka, na yun, masasalpak na yun dun sa film. Diba? Kaya kailangan tama yung ngiti mo, tama yung ayos mo. Hindi siya katulad ng panahon natin ngayon na digital. Na kapag klinik mo, nagkamali, pwede pa ulit-ulitin. Diba? Diba yung Kodak? Sikat yung Kodak nung panahon na yon. Kasi halos sila lamang yung nag-iimprinta ng magandang, tawag dito, magandang mga letrato, na mga larawan. Di ba po? Di ba? Ngayon, isa na lamang itong alaala. Katulad ng mga larawan na kanilang iniimprinta. Di ba? Wala na. Wala na yung Kodak. Kahit gaano man katanyag yung Kodak noong panahon na yon dito sa Bagong Silak, nawala siya, nagsara siya, nalugi nung pumasok yung digital. Amen? Naalala ko noon sa Phase 1, palengke, makakabili ka ng 5 pesos na pampalasa, di ba? May luya, may sibuyas, may bawang, may siling haba. 5 piso lang yun. Di ba? 5 piso mo, makakapagluto ka na, may ka na, may pampalasa ka na. Di ba? Pero ngayon, wala na. Di ba? Ibig sabihin, lahat nawawala. Lahat nagbabago. Naalala ko noon, nilalaro namin tumbang preso, di ba, sa labas. Di ba? Patintero, langit lupa, tsako, di ba, sino naglaro niyan? Alam niyo yung tsako, yung may kawayan, kasi ihahagis mo, yung ba yun, tsako ba tawag doon? Ha? Shato, kala ko tsako. Shato, di ba? Shato, kasi ihahagis mo yun, di ba? Tapos kailangan masalo yun nung kalaban ba yun o kakampi? Kakampi yun. Kakampi yung sasalo. Oo. Kasi yung kalaban, iikot yun.
Hanggat hindi nasasalo ng kakampi, di ba, may pag-asa pa siyang makaikot. Di ba, iikot yun ng base eh. Okay? So yun yung laro niyan, di ba? Pero ngayon, alam niyo, yung laro ng mga kabataan, suntukan, di ba? Sabunutan. Nag-iba, di ba? Nag-iiba. Napapalitan. Ngayon, sa panahon natin ngayon, ang nilalaro ng kabataan, cellphone na. Di ba? Nag-iiba, nagpapalit. Amen? Di ba? Naalala ko noon, nung kasikatan ni Yaya Dab. Di ba? Di ba? Kasikatan ng Aldab. Di ba? Halos ayaw pumasok sa paaralan para lang mapanood. Kasi di ba, tanghali yan eh. Di ba, yung Yaya Dab? Nag-trending yan sa buong Pilipinas at napakalakas ng rating ng Itbulaga noong time na yon. Amen? Pero ngayon, ano na po? Wala na. Di ba? Wala. Anong ibig sabihin? Walang permanente sa ating mundo. Lahat nagbabago, lahat nawawala, lahat lumilipas, lahat lumilisan. Number 2, lahat ng bagay sa mundo ay matatapos. Lahat ng bagay sa mundo ay matatapos. Sabi po sa James chapter 4, verse 14, basahin ko po sa Tagalog. Kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas, ano ang iyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Ang buhay natin ay parang singaw. Tama? Maya-maya, wala na. Saglit lang ang buhay. Nakita ko sa Facebook, nag-trending yung ginawa ni Jugs, ni Teddy at ni Vong Navarro. Di ba? Yung kanilang in-impersonate si Redford White, sino yung isa? Si Babalu at si Dolphy. Di ba? Nakakatuwang pagmasa. Lalo yung mga kananayan dito, tatay. Di ba? Nakita niyo yon? Naalala niyo yung kasikatan nila ni Redford White, ni Babalu at ni Dolphy at ng ilang komedyante. Kung di niyo alam yon, tignan niyo sa Facebook yung kanilang ginawa. Mga minamahal kapatid, sumikat sila sa mahabang panahon, pero natapos din yon. Amen? Natapos ang kanilang buhay dito sa mundo, natapos ang kanilang kasikatan, isa na lamang itong masayang alaala. Amen? Kahit nakakatuwa, alam niyo, nakakatuwang tignan yung ginawa ng tatlo na inano nila, binalik nila yung alaala ng mga komedyante. Pero ang katotohanan, kahit buhay sila sa telebisyon, ang katotohanan na sila ay wala na dito sa mundo. Amen? Na sila ay isa na lamang kasaysayan. Sabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 10, datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparang na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Lahat ng nakikita nyo dito sa mundong ito ay malulusaw sa matinding init at masusunog. Ang mga gusaling itinayo ay mawawasak, ang mga gusaling matatayog ay magigiba. Lahat ng pinundar ng tao dito sa mundo ay malulusaw sa napakatinding init. Anumang katagumpayang makamit ng tao dito sa mundo ay mawawala. Mga medalya, mga tropeyo, mga diploma na katunayan ng nakamit ng tao, ito ay kasamang masusunog, kasama ng lahat ng ating mga pangarap dito sa mundo. Amen? Lahat ng yan ay mawawala. Kahit gaano ka pa katanyag dito sa mundong ito, kahit gaano ka pa kakilala dito sa mundong ito, ikaw ang nagtayo ng pinakamatayog na building, ikaw ang nagtayo ng pinakamagandang gusali, lahat ng yan ay mawawala, lahat ng yan ay malulusaw. Isa yan sa katotohanan ng ating buhay dito sa mundo. Amen? At pangatlo, lahat ng tao ay mamamatay. Lahat ng tao ay mamamatay. Ang sabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang katotohanan, lahat po tayo ay mamamatay. Walang permanente sa mundong ito, walang nagtatagal dito sa mundong ito, lahat tayo ay mamamatay. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin na malakas ka ngayon dahil may namatay na malakas. Hindi niya inakalang siya ay hindi na magigising kinabukasan.
Hindi natin inaakala na siya ay hindi na natin kasama. Meron tayong parte ng pamilya na hindi natin inaakala na hindi na natin siya makikita dito sa mundong ito. Larawan na lang niya ang makikita natin. Amen? Nandiyan pa po ngayon mga kapatid. Yan ang katotohanan sa ating buhay. Walang tao na nabuhay dito sa mundo na hindi namatay. Amen? Hindi natin alam ang araw ng ating kamatayan. Yung araw ng kamatayan ng mahal mo sa buhay, hindi natin alam. Pero ang katotohanan, alam ng Diyos kung kailan tayo mamamatay. Amen? Nakatakda sa tao ang kamatayan. Nakatakda tayong mamatay. Bakit? Dahil sa kasalanan na namanan natin kay Adan at Eva, tayo ay mamamatay physically. Amen? Yung kapitbahay nyo na malakas pa ang pangangatuan, magugulat ka na lang, wala na. Diba? Magugulat ka na lang, may lamay na sa kanilang tahanan. Amen? Yung mga taong mahal natin sa buhay, mabibigla ka na lang, wala na siya. Dahil ang katotohanan ng lahat ng tao ay mamamatay. Pero alam niyo po, hindi natin matanggap ang kamatayan. Hindi natin matanggap na ang tao ay mamamatay. May kaklase ako na 33 years old. 33 years old. Hindi na siya nagising. Namatay siya. Itong linggo lang, namatay siya. Hindi na siya nagising. Diba? Inigising daw siya ng kanyang kapatid nung 3 a.m. Pero wala na. Patay na. Amen? Ang buhay ay hindi natin hawak. Hindi natin hawak ang buhay. Hindi mo pwede sabihin sa Diyos, Panginoon, dugtungan mo pa ang aking buhay. Pag oras mo na, oras mo na. Pag oras na ng mahal mo sa buhay, oras niya na. Wala ka nang magagawa. Maaaring sa susunod na 1 taon, may mamatayan kang mahal sa buhay. Hindi natin alam. Maaaring sa buwan ng Disyembre, may mamatayan kang mahal sa buhay. Hindi natin alam. Maaaring ngayong buwan, November, may mamatayan ka sa mahal sa buhay. Hindi natin alam. Amen? Lahat ay darating tayo sa tinatawag na kamatayan. Maaaring ayaw nating isipin na darating yung panahon ng kamatayan ng ating nanay, ng ating tatay, ng ating kapatid, ng ating tiyo, tiya, lolo, lola, pinsan, pamilya. Natatakot tayo na sila ay mawala at hindi na natin makakasama kailanman. Ngunit ang katotohanan na ayaw nating tanggapin, sila rin ay mawawala dito sa mundo, katulad natin. Amen? Tulad ng bulaklak, sila ay matutuyo. Tulad ng dahon sa puno, sila ay babagsak dahan-dahan patungo sa lupa. Tulad ng kandila, sila ay mauubos. Tama? Yan ang katotohanan ng buhay. Lahat tayo ay mawawala. Mananatili na lamang ang larawan ng kanilang mga alaala. Amen? Number 4, lahat ng tao ay may kaluluwa at lahat ay may patutunguhan. Tama po ba? Lahat ay may kaluluwa at lahat ay may patutunguhan. Bago ko po ituloy yung number 4, gusto ko pong ipanood sa inyo yung video na binasa ko po kay Brother Aljon. The Soviet Union drilled a hole more than 12 kilometers deep in Siberia, which shares borders with Norway and Finland. The project to drill into the Earth's surface began in the 1970s, when Soviet scientists wanted to learn more about the Earth's crust. Over 2 decades, they managed to dig more than 7.5 miles down into the Earth. The drill broke through into a cavity, and the scientists lowered some equipment to see what was down there. An extremely heat-tolerant microphone, along with other sensory equipment, were lowered into the well. The temperature was about 1,100 degrees centigrade, about 2,000 degrees Fahrenheit. But the real shocker was the disturbing sound that was recorded.
They only got about 17 seconds of audio before the microphone melted, but it was 17 horrifying seconds of the screams of the damned. The screams of the hell. Hello, nagbukas nga ako, Brother Lex. Ang apat na katotohanan ng ating buhay, lahat ng tao ay may kaluluwa at lahat ay may patutunguhan. Lahat ng tao ay may kaluluwa at lahat ay may patutunguhan. Amen? Noong 1970, nagkaroon ng paghuhukay. Hindi po yan basta-basta isinagawa lang dahil gusto nilang madiscover ang impyerno. Yan ay isinagawa nila dahil meron silang project, dahil meron silang mission na gagawin. Ng kanilang aksidenteng mahukay at ma-record kung ano yung nasa ilalim. Amen? Nire-record po, kinukuha po nila yung sound po doon, hindi po para i-record nila yung sound ng hell, kundi bagkos nagre-record po sila doon para malaman nila kung meron pong nakakamamatay na gas doon. Ngayon po yung purpose kung bakit nila ibinaba doon yung mic. Pero accidentally, iba yung kanilang na-record. Na-record nila yung mga nag-iiyakan. Amen? Nag-iiyakan mga tao. Hindi nila alam kung saan yung mga nag-iiyakan na yun. But the truth is, ano ba yung nasa ilalim natin? Ang ilalim natin ay ang impyerno. Alam niyo yung core? May mga mahal tayo sa buhay na nandun na walang pagkakilala sa Panginoong Kristo. Amen? Sometimes tayo mga mananampalataya, hindi natin naiisip na sila'y pupunta dun sa ilalim. Yung mga mahal natin sa buhay na walang pagkakilala sa Panginoong Kristo. Yan ang katotohanan na merong impyerno. Ang katotohanan na lahat ng tao ay may kaluluwa at lahat ay may patutunguhan. Ang sabi ng isang relihiyon, kapag ikaw ay namatay, ikaw lang ay matutulog. That's wrong. Mali yan sa Biblia. Ang sabi ng Biblia, kapag ikaw ay namatay, mayroong papatunguhan ng iyong kaluluwa. It is either sa langit o sa impyerno. Kung ang isang tao ay walang pananampalataya sa Panginoong Kristo, siya ay tutungo sa impyerno. Isang nakakalungkot na katotohanan na kapag namatayan tayo ng mahal sa buhay, para lang mapagaan at mapanatag ang ating isipan, iisipin natin na ang kanyang kaluluwa ay napunta sa langit. Tama? Diba? Sasabihin natin, mabait naman to bago to mamatay. Gumagawa naman to ng mabuti bago to mamatay. Mapagbigay naman to bago to mamatay. Wala tong inaway na tao o pininsalang tao bago siya mamatay. Yan ang sinasabi natin. Pinapagaan natin ang ating loob na pupunta naman to sa langit kasi wala naman siyang ginawa. That's wrong, mga kapatid. Yan ang itinuro sa atin ng relihiyon. Tama? Nakakalungkot isipin ang itinuro sa atin ng relihiyon na ang lahat ng kaluluwa ng tao ay tutungo sa langit. Maganda sana na lahat ay tutungo sa langit, pero may kondisyon ng Panginoon. Hindi natin pwedeng baliin ang katotohanan na kondisyon ng Panginoon na merong impyerno doon sa ayaw manampalataya sa kanyang anak na si Jesus. May kondisyon po, mga minamahal na kapatid. Ayaw nating tanggapin ang katotohanan na ang tao ay mapupunta sa kabagsikan ng impyerno. At minsan tayo mga Kristiyano ay tinataglay pa rin natin ang mga bagay na ito. Na ayaw nating marinig ang impyerno. Ayaw nating sabihin sa mahal natin sa buhay na totoo ang impyerno. Amen?
Sabi sa John chapter 3 verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, tignan niyo po, may ngunit. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Kapag ang tao hindi nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ang galit ng Diyos, ang puot ng Diyos sa kanya, ang impyerno ay nasa kanya. Kaya huwag natin sasabihin, mga kapatid, na kapag ang isang taong mahal natin sa buhay ay namatay nang wala namang ginawang masama, sa langit siya pupunta. Anong silbi ng Panginoong Jesucristo na siya'y napako? Kaya siya napako dahil sa ating mga ating kasalanan. Hindi dapat ipapako si Kristo pero pinako siya. Bakit? Dahil seryosong usapan yung impyerno. Tingnan nyo, buhay ng Diyos yung inalay. Bakit? Dahil seryoso ang Diyos. Gusto niyang maligtas ang tao. Amen? Sino ba namang tao ang mag-aaksaya ng kanyang buhay para sa isang tao kung hindi siya seryoso? Tama po ba ako? Sino bang tao ang mag-aalay ng buhay para sa iyo kung hindi siya sa iyo seryoso? Amen? Dahil lang Diyos seryoso siyang bumaba dahil gusto niyang iligtas ang tao mula sa kapahamakan sa impyerno. At gayon din ang pamilya natin. Seryoso ang Diyos na mailigtas din ang pamilya natin. Amen? Gusto ng Diyos na ang pamilya natin ay maligtas din. Ang katotohanan ayaw nating tanggapin, mga Kristiyano, na mayroong tayong pamilya na tutungo sa impyerno. I tell you this, brethren, ang pamilya mo na walang relasyon sa Panginoong Jesucristo, tutungo sa impyerno. That's the reality. That is the reality, mga kapatid. Ulitin ko, ang pamilya mo na walang relasyon sa Panginoong Jesucristo, automatic, kapag siya'y namatay, tutungo siya ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Yan ang katotohanan na minsan ayaw nating tanggapin sa ating mga sarili bilang mga Kristiyano. Nakakulong pa rin tayo doon sa tradisyon. Anong tradisyon? Na ipapanalangin ko lang yan, aakyat yung kanyang kaluluwa doon sa langit. Nasaan yan sa Biblia? Nakakulong pa rin tayo doon, mga minamahal na kapatid, na gumawa ka lang ng mabuti, pupunta ang kaluluwa mo sa langit. Maganda maging mabuti. Pero kung wala kang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, sayang. Amen? Sayang ang buhay kung walang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, sapagkat yun ang kailangan, yun ang requirements ng Diyos. Amen? Meron tayong tatay na susunugin sa impyerno. Meron tayong nanay na susunugin sa impyerno. Meron tayong ate, kuya, kapatid na susunugin sa impyerno someday. Kapag sila ay nawala dito sa mundo, meron tayong tiyo, tiya, pinsan, lolo, lola na susunugin sa impyerno. Pag sila ay nawala dito sa mundo. John chapter 3 verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Amen? Para maligtas ang tao, kailangan sumampalataya. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Kaya sa oras na ito, kaya ko sinasabi sa inyo na tutungo sila sa impyerno, bagkos hinatulan na sila papuntang impyerno. Bakit? Wala naman silang relasyon sa Panginoong Jesucristo. Kaya may judgment na sa kanila ang Panginoon. Andyan na ang puot sa kanila ng Panginoon. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, isipin, lagay mo sa isip mo na naawa sa kanila ang Diyos. The reality is, basahin natin sa salita ng Diyos, hinatulan na. Ang ibig sabihin kapag ikaw hinatulan na ng pagkakakulong, automatic kulong ka na. May hatol ka na eh. Bumaba na eh. Yung judge eh. You are guilty. Tama ba ako? Makakawala ka pa ba nun kapag sinabing you are guilty? Hindi na. Pag sinabing you are guilty ng husgado, ibig sabihin, diretso ka na sa kulungan. Amen? Ganon din po yung mahal natin sa buhay na walang pagkakilala, relasyon sa Panginoong Jesucristo. They are guilty at automatic pupunta sila sa impyerno. Mga kapatid, yan po katotohanan. Huwag po natin babaguhin yung Biblia. Huwag po natin ilalagay yung tradisyon natin sa katotohanan ng Biblia. Kailangan po natin magising. Amen?
Nakalimutan natin na sila ay may kaluluwa rin katulad natin na kailangan din nilang maligtas. Amen? Alam natin ang daan patungong langit, ngunit hindi natin ito sinasabi sa kanila. Tama? Nalaman natin na tayo para maligtas, manampalataya sa Panginoong Kristo, talikuran ng pagkakasala, umiwas sa pagkakasala. Amen? Alam natin yung mga bagay na yan. Pero hindi natin sila sa kanila sinasabi mga katotohanan na yan. Sinasabi natin mahal natin sila, sinasabi natin nag-aalala tayo para sa kanila, pero iyon ay kulang, iyon ay hindi sapat. Amen? Sinasabi natin, pinapanalangin naman natin sila, ngunit iyon ay hindi sapat. Amen? Mga kapatid, malaki ang magagawa ng panalangin. Tama? Malaki ang magagawa ng panalangin. Ngunit kung ang ating panalangin ay walang kalakip na pagkilos, ito ay tulad ng nakapatay na electric fan. Ikaw ay naiinitan, ngunit ayaw mong buksan. Naintindihan nyo? Amen? Walang silbi ang panalangin kung walang pagkilos. Amen? Kung yung tao nga mayaman napunta doon sa impyerno, naalala nyo si Lazarus tsaka yung mayaman? Yung tao ngayon, nanalangin siya. Anong sabi niya? Pakilusin mo si Lazaro. Amen? Nag-pray siya. Ibig sabihin, kailangan din ng pagkilos. Kaya mga minamahal na kapatid, sinasabi natin, pinagpe-pray natin yung mahal natin sa buhay. Kumilos din tayo. Amen? Kumilos tayo habang merong lakas. Yun yung sabi sa kanta. Amen? Sinasabi natin wala tayong oras para sila ay bahagi na ng kaligtasan, ngunit ang dami nating oras sa Facebook, Instagram, TikTok, mobile games. Marami tayong oras. Hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong oras. Amen? Sinasabi natin busy tayo. Pero kung saan-saan tayo nakakagala, kung saan-saan tayo nakakapunta. May oras tayo para sa ganito, na wala namang kabuluhan. Pero yung bagay na may kabuluhan, na makapagliligtas sana sa mahal natin sa buhay, hindi natin ginagawa. Yan ang katotohanan. Ang tunay na pagmamahal natin sa kanila, ay yung maipadama natin sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Ang tunay na pagmamahal natin sa kanila, ay yung naisin natin na sila rin ay maligtas. Amen po ba? Gusto po ba natin maligtas sila? Kumilos tayo mga kapatid. Habang meron pa tayong lakas, habang buhay pa sila, habang humihinga pa sila mga kapatid, kumilos po tayo. Amen? Sulitin natin ang mga pagkakataon habang buhay pa sila na sila ay ating mabahaginan ng kaligtasan. Maglaan tayo ng panahon para sa kanila. Bilhin natin ang pagkakataon. Amen? Kung gagastos tayo ng pamasahe, huwag mong alalahanin yon dahil may mahalaga, mas mahalaga ang kanilang kaluluwa kaysa sa pamasahe. Amen? Binabahagi na natin ang ibang tao ng kaligtasan. Binibigyan natin ng gospel tracts ang ibang tao. Pero yung pamilya na meron tayo, pinapabayaan natin. Amen? Tama po ba? Diba? May pamilya tayo. Tama? Alam nyo, minsan nahihiya tayong i-share yung katotohanan sa family natin. Pag meron tayong blessing, masaya tayong i-share sa family natin. Tama? Pag meron tayong good news, masaya natin ibinabalita sa ating pamilya. Nakapasa ako. Diba? Nakaano ako. Nakatapos ako ng pag-aaral, ma. Masaya ako, binabahagi ko ito sa inyo. Pero alam nyo, yung kaligtasan, hindi natin masayang binabahagi sa kanila. Nahihiya tayo. Amen? Nagtatago tayo dun sa pader. Di ba? Na, sabi, maniniwala ba sa akin to? Huwag ko na lang sabihin. Nakukulong tayo mga kapatid na hindi natin nakikita na mahalaga yung bagay na sasabihin dapat natin sa kanila. Amen? Nahihiya tayong i-share yung katotohanan, yung kaligtasan ng kaluluwa. Mga kapatid, alam nyo, sa huling araw ng buhay nila, pag nakita nyo na silang nakalibing,
doon mo may isip na dapat hindi pala ako nahiya. Na sila nakahiga na doon sa puti. Di ba? Na maalala mo yung mensahe ni Pastor. Na yung nanay ko na to, wala nga pala itong pagkakilala sa Panginoon. Mali pala yung kaisipan ko na porket namatay siyang mabait, pupunta siya sa langit. Pero huli na ang lahat, hindi ko nabahagi sa kanya yung katotohanan. At ngayon, nandun na siya sa impyerno. Naintindihan niyo po ako, mga kapatid? Sana po kumilos tayo habang meron pa tayong lakas. Habang may oras pa tayo. Habang hindi pa ginugunaw ng Panginoon ang mundo. Amen? Masaya tayo na kasama sila. Masaya tayo kapag may reunion. Diba? Masaya tayo pag nagkikita-kita tayo. Amen? Tama po ba? Minsan natutulungan natin sila materially, pero hindi natin na ibibigay yung masigit nilang kailangan, ang kaligtasan. Yun ang hindi natin nabibigay. Yung awitin kanina, a world we never touch. Yung mundo na hindi natin nahahawakan, yung mundo na hindi natin nababahagi na ng salita ng Diyos, alam nyo kung ano yun? Yung pamilya natin. There are a lot of opportunity na i-share natin yung gospel sa kanila, pero hindi natin nagagawa. Amen? Hindi natin sa kanila ipaparamdam yung pagmamahal. Na kung totoong mahal talaga natin sa sila, i-share natin sa kanila ang kaligtasan. Bakit? Dahil someday, susunugin sila dun sa impyerno. Amen? Wala tayong totoong pagmamahal sa kanila. Kaya mga minamahal na kapatid, yung mga mahal nyo sa buhay, kung totoong mahal nyo sila, ibahagi nyo sa kanila yung kaligtasan. Sikapin nyo. Natanggapin nila si Kristo. Amen? Nagagalit man sila, ipagdasal mo sa Panginoon, ulitin mo ulit. Amen? Bigyan mo ng pagpapakumbaba yung pagbabahagi sa kanila ng salita ng Diyos. Bigyan mo ng pag-ibig, hindi yung parang ikaw ay isang relihiyoso. Tanggapin mo na to, ito yung tamang relihiyon. Mali yun. Ipakilala mo sila si Kristo. Di ba? Uncle, alam mo, ang katotohanan ng buhay, lahat tayo ay mamamatay. Nasisigurado mo na ba, Uncle, na ikaw ay tutungo sa langit 100% kapag ikaw ay nawala? Uncle, mahal kita. At dahil mahal kita, isi-share ko sa iyo itong bagay na ito. I-share ko sa iyo na ang kaluluwa ng tao ay tutungo sa impyerno dahil sa kasalanan. Nalamanan natin kay Adan at Eva. At dahil doon ang kabayaran, magpupunta tayo ng impyerno ang kaluluwa natin. Pero alam mo, Uncle, pinadala ko ng Diyos. Alam ko ang salita ng Diyos. Inilagay sa puso ko ng Panginoon ang salita ng Diyos. At ibabahagi ko ito sa inyo. Para someday, hindi ka mapunta ng impyerno. Para someday, kasama kita doon sa langit. Kapag tayo ay nawala na dito sa mundong ito. Amen? How can we show them Christ if we do not show them love? Diba? Paano mo maipapakita sa kanila si Kristo kung hindi mo ipinaparamdam sa kanila yung pagmamahal? Amen? Yun yung ibig ko sabihin na huwag tayo maging relihiyoso. Dapat yung relasyon ng Panginoong Kristo, yung ibahagi natin sa kanila, yung pag-ibig ni Kristo. Amen? May conclusion pa ako. Pero papakita ko muna sa inyo yung picture. Andiyan ba yung picture natin, Brother Aljon? Paki-flash yung picture natin. Ito yung picture ng impyerno. Pwede ba pakidahan-dahan mo na ilipat? Tignan niyo po yung impyerno. Kung hindi ka ligtas, dyan ka pupunta. Kung hindi ligtas ang mahal mo sa buhay, dyan pupunta. Ang impyerno po ay lugar ng puro apoy. Hindi po masaya sa impyerno. Walang nag-uusap dyan. Walang nagkukwentuhan, walang kaibigan. Sunog ang iyong balat. Dahil sa matinding init, diyan nilalagay lahat ng walang pananampalataya sa Panginoong Kristo sa matinding init.
ng apoy, ng kumukulong apoy, kumukulong asupre. Papakuluan sila araw at gabi. Susunugin sila ng apoy araw at gabi. Sa impyerno'y walang pag-asa, sa impyerno'y walang tubig, sa impyerno'y walang labasan. Kapag ang kaluluwa ng tao ay napunta dyan, wala nang pag-asang umalis pa. Kapag ang kaluluwa ng nanay mo napunta dyan, wala nang pag-asang umalis pa. Kapag ang kaluluwa ng tatay mo napunta dyan, wala nang pag-asang makaalis pa. Wala tayong pakialam sa mahal natin sa buhay na pupunta sila dyan. Tama? Ngayon, may pakialam ka na ba? Nakita mo yung picture na to? Hihilingin ko po na pumikit kayo. Isipin mo yung nanay mo nandyan. Isipin mo yung tatay mo nandyan. Sinusunog araw at gabi. Isipin mo yung mahal mong kuya, yung mahal mong kapatid, yung mahal mong ate nandyan. Sinusunog araw at gabi. Isipin mo yung lola mo, tiyuhin mo, tiyahin mo, kung sino mang relatives mo, isipin mo nandyan, sinusunog siya sa impyerno na yan. Tatanungin kita, masaya ba ang kanilang kalagayan kung sila ay mapupunta dyan? Dapat ba silang mapunta dyan? Ngayong alam natin ang katotohanan, ipagdadamot ba natin ito sa kanila? Hahayaan ba natin mapunta na lang sila doon? Wala ba tayong gagawin? Masaya tayong tutungo sa langit, pero ang katotohanan, nasasagi sa iyong isipan na yung nanay mo ay hindi mo kasama sa langit. Yung tatay mo hindi mo kasama sa langit. Na oo nga pala, sila nga pala ay sinusunog ngayon sa matinding init. Papasok sa iyong alaala doon sa langit ang mga bagay na yan. Dahil hindi mo ibinahagi sa kanila ang katotohanan ng kaligtasan. Ang altar ay bukas, tayo'y manalangin, lumapit tayo sa Panginoon. May mahal ka sa buhay na walang pagkakilala sa Panginoon. Ang ating unang misyon, ang ating pamilya. Iluhod natin sa Panginoon ang ating pamilya. It's time to pray. At kapag tayo nag-pray sa oras na ito, kaibigan, kapatid, mga minamahal na kapatid, when you pray to the Lord, make a step. Gumawa ka ng hakbang para sila'y mapuntahan, para sila'y mabalaan, upang hindi sila magtungo sa impyerno. Hinapit mo sa Panginoon ang pangalan ng taong yan, ng mahal mo sa buhay, yung pamilya mo. Kapatid, ligtas ka na. Ligtas ka na, may responsibilidad ka sa pamilya mo. Kaya iniligtas ka ng Panginoon kasi may responsibilidad ka na dapat gawin. Yung pamilya mo, ikaw ang magiging tulay para sila ay maligtas. Kapatid, gumising ka naman. Huwag mo sanang sinasara yung isip mo, kapatid. Mahabag tayo sa kanila, maawa tayo sa kanila. Panginoon, salamat po sa mensahe. Ito po ay hindi pa po tapos. Ngunit Panginoon, may mga inilalapit na kami sa inyo na mga mahal namin sa buhay. At bilang Diyos, kayo pong kumilos sa kanila. At nawa, kumilos din po kami simula sa araw na ito na bahagi namin sa kanila ang kaligtasan. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Sa ating pagtatapos ng mensahe, conclusion pa ako mga kapatid. Ito ang paraan kung paano maakay ang iyong pamilya. Tuturuan ko kayo kung paano maakay ang iyong pamilya. Amen? Amen? Mukhang nalungkot tayo Pero yan ang katotohanan po. Amen? Pero itong good news. Paraan kung paano maakay ang iyong pamilya. Una, ipakitang ikaw ay nagbago na. Amen? Ipakita mo. Minsan ang hirap mong i-share sa kanila. Bakit? Hindi ka pa kasi nagbabago. Amen? Wala pang Kristo sa iyong puso. Amen?
Di ba? Minsan sasabihin ng pamilya, bakit ako maniniwala dyan? Ito nga, hindi ka nagbabago eh. O, di ba? Katotohanan yan. Amen? Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Dapat naging bago na tayo. Amen? Kasi bakit? Tayo ay na kay Kristo na. Amen? Tayo ay bagong nilalang na. Ipakita natin na nagbago na tayo. Hindi na ikaw ang dating brother Lexley. Hindi na ikaw ang dating sister Jen. Amen? Ako na ang bagong brother Jason. Ako na ang bagong brother Sernan. Amen? Nagbago na. Ipakita mo sa kanya, sa mahal mo sa buhay. Ipakita mo sa nanay mo, sa tatay mo. Sa pamilya mo na ikaw ay nagbago na. Pangalawa, iparamdam ang pagmamahal sa kanila. Iparamdam mo na mahal mo sila. Iparamdam ang pagmamahal sa kanila. Ephesians chapter 6 verse 4, and ye, fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Sa mga tatay, iparamdam natin yung pagmamahal natin sa ating mga anak. Amen? Di ba? Maaaring ligtas ka na tatay ng tahanan, pero kung ang pakikutungo mo sa mga anak mo ay parang walang pinagkaiba sa unbeliever, hindi siya maniniwala sa iyo. Amen? Proverbs chapter 6 verse 20, my son, keep thy father's commandment and forsake not the law of thy father. Amen? Maaring kabataan, makinig, mga bata, mga kids, nandito kayo, nakikinig kayo. Maaring sinasabi nyo, ligtas na kayo, pero sa tahanan nyo, parang hindi kayo ligtas. Ang ugali nyo sa tahanan nyo, parang hindi kayo ligtas. Hindi nyo sinusunod ang nanay nyo, hindi nyo sinusunod ang tatay nyo, inaaway nyo yung mga kapatid nyo. Intindihan nyo ko? Kaya minsan ayaw nilang maniwala. Amen? Ate, bakit ako maniniwala sa'yo? Inaaway mo ko. Diba? Bakit ako maniniwala sa'yo? Kapatid, hindi ka naman sumusunod pag pinaghugas ka ng plato. Bakit ako maniniwala sa'yo? Inaaway mo nga si nanay, inaaway mo si tatay. Minumura mo si nanay, minumura mo si tatay. Bakit ako maniniwala sa'yo na ligtas ka? Bakit ako maniniwala sa sasabihin ko sa'yo? Naiintindihan niyo po mga kapatid? Kaya ang hirap natin may bagi sa kanila yung salita ng Diyos. Bakit? Dahil hindi pa tayo nagbabago. Exodus chapter 20 verse 12, honor thy father and thy mother, that thy days may belong upon the land which the Lord thy God giveth thee. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ipakita mo. Amen? Ephesians chapter 5 verse 25, husbands, love your wives even as Christ has also loved the church and gave himself for it. Mga tatay, di ba? Mga asawang lalaki, ipakita natin yung pagmamahal natin sa ating asawang babae. Amen? Yung pagmamahal. Para sila ay madala natin sa Panginoon, ipakita natin yung pagmamahal sa kanila. Amen? Ephesians chapter 5 verse 22, wives, submit yourselves unto your husbands as unto the Lord. Mga asawang babae, magpasakop daw po tayo sa ating asawang lalaki. Amen? Tulad ng pagpapasakop natin sa Diyos, ipakita natin. Amen? Diba? Kaya minsan nag-aaway. Bakit? Dahil walang pagpapasakop. Minsan nag-aaway dahil si tatay ganito pa rin. Diba? Naalala ko noon may kapatira kami noon. Sabi niya, Kristiyano na siya pero umiinom ng alak. Diba? Naninigarilyo pa rin. Diba? That is why yung mga anak niya ayaw maniwala sa kanya na Kristiyano na siya. Naintindihan niyo po? Ang hirap i-touch yung kanilang heart kung ganun pa rin tayo. Kung hindi maganda yung pakikitungo natin sa kanila. Pangatlo, maging malapit sa kanila. Amen? Baka naman mamaya, hindi nila alam yung gospel, hindi mo naman kasi sila kinakausap. Hindi ka naman nakikipag-close sa kanila. Hindi ka naman nakikipagkaibigan sa kanila. Amen? Batiin sila palagi. Makipag-usap sa kanila palagi. Amen? Kahit wala namang pinag-uusapan, kausapin mo pa rin sila. Amen? Bakit? Dahil ang goal natin, maligtas sila. Gagawa tayo ng paraan. Kahit yung paraan natin, parang labag na sa loob natin, gagawin pa rin natin. Amen? Number 4, kausapin sila sa mas interesadong paraan. Alamin mo kung saang bagay siya interesado. Di ba? Kung ano yung mga gusto niya.
Start building relationship. Bago mo sila dalhin sa relationship sa Panginoong Kristo, i-build mo muna yung relasyon mo sa Kanya. Amen? Di ba? Bawa, kayo kapwa lalaki, ang hilig niya yung basketball. Di ba? Kunin mo yung loob niya doon sa basketball. Uy, nanonood ka rin pala yan. Paras tayo, nanonood ako niya ng basketball. Di ba? Amen? Di ba? Kung ano yung pinapanood niya, di ba? Mga palabas, di ba? Kunin mo yung interest niya doon sa bagay na yun. Kahit hindi mo naman pinapanood. Di ba? Gagawa ka na lang ng kwento para lang makuha mo yung loob niya. Ay, ano ba yung kwento niyan? Hindi ko alam, kwento mo nga sa akin. O, di ba? Kukwento na, magkukwentuhan na kayo. Amen? Nabibuild niyo yung relationship. I-build natin yung relationship natin sa kanila, patibayin natin yung relationship. Bakit? Dahil kapag matibay yung relationship natin sa kanila, mas madali silang maniniwala sa atin. Amen? Hindi naman natin sila binubogos eh. Hindi naman natin sila binobola, mga minamahal na kapatid. Panglima, huwag mo silang awayin. Amen? Hindi mo sila madadala sa Panginoon kung inaaway mo sila. Tandaan nyo yan. Amen? Pang-anim, bigyan o regaluhan sila ng mga bagay na gusto nila. Kung may pagkakataon, ilibre mo. Di ba? Tara, ano tayo? Kain tayo ng fishball. Tapos doon na, i-ano mo na. Kaya pinsan, alam mo ba, Kristiyano na ako, ligtas na ako. Tinanggap ko si Kristo sa aking puso. Di ba? Magugulat yun. Ligtas ka? Paano ginawa mo? Di ba? Eh syempre, lalambot yung puso mo noon, nilibre mo ng fishball eh. Di ba? Maniniwala yun sa'yo, binigyan mo eh. Ganun naman yung tao eh, di ba? Pag binigyan mo, maniniwala yun sa'yo. Tama? Kaya nga yung mga politiko, nangangampanya sila nung ginagawa nila. Namimigay sila. Bakit? Para kahit hindi sila kapanipaniwala, maniniwala sa kanila yung tao. Di ba? Kung yung LTO nga, pag nahuli ka, sinusuhulan mo eh. Di ba? Huwag mo na akong lihin. Palipasin mo na ako. Di ba? Binibigyan mo. Bakit? Para lumambot yung puso niya. Para hindi ka na niya hulihin. Yung mahal mo sa buhay, tignan mo, bigyan mo yan. Tapos saka mo salpakan ng salita ng Diyos. Di ba? Kumakain yan. Di ba? Alam mo ba, mamamatay ka, pupunta ka ng impyerno. Bubulunan pa yun, di ba? Impyerno, ano impyerno? Di ba? Mga minamahal, ang daming paraan. Di ba? Bigyan mo siya ng regalo. Bigyan mo siya ng ballpen. Ano to? Regalo ko sa iyo. Di ba? Kasi mahal kita eh. Pero alam mo, may sigit pang nagmamahal sa iyo ang Diyos. Gusto kanyang maligtas. Ibabahagi ko sa iyo yung kaligtasan na natanggap ko. Kasi ako nasisigurado ko, ligtas ako, tutungo ako sa langit. Amen? Di ba? Ang simple lang, ibahagi ang salita ng Diyos, naduduwag lang tayo mga minamahal na kapatid. Amen? Itong mga bagay na ito, sinasabi ko sa inyo, experience ko kasi ito. Ito yung ginagawa kong strategy. Bago ako pumunta doon sa tahanan ng mahal ko sa buhay, mag-iisip ako ng strategy kayong gagawin ko para makuha ko yung loob niya, para maniwala siya sa akin. Di ba? May iba't ibang kaparaanan. Number 7, sikapin mo na masabayan sila sa mga bagay na gusto nila na hindi ka makagagawa ng kasalanan. Sikapin mo na masabayan sila sa mga bagay na gusto nila na hindi ka makakagawa ng kasalanan. Di ba? Nakikita mo sila nagiinuman. Di ba? Di ba? Gusto mo silang maligtas eh. Huwag ka naman pumunta doon. Di ba? Di ba? Huwag ka pumunta doon. Pag nagkakainan, birthday, yun, doon ka pumunta. Di ba? Doon ka pumunta. Oy, minsan, happy birthday. Di ba? Happy birthday. Salamat sa Panginoon. Dinagdagan ng Diyos ang iyong buhay. Pasalamat tayo sa Panginoon. Pray tayo. Pag-pray kita. O, di ba? Pagkatapos mag-pray, sabihin mo, ano ba, nilapit kita sa Panginoon para ikaw ay maligtas, para hindi ka mapunta ng impyerno. Diba? Para doon sa langit, mas mahaba ang ating buhay. Magkasama tayo doon pinsan sa langit. Amen? Diba? Ang daming kaparaanan. Kailangan natin mag-isip ng mga strategy para sila ay makakilala sa Panginoong Kristo. Kailangan natin silang kaibiganin. Amen? Huwag tayo maging relihiyoso. Amen? Magkaroon tayo ng relasyon, tamang relasyon sa Panginoong Kristo. At uli, panalangin na sila ay maligtas. Panalangin natin na sila ay maligtas. Mga kapatid, may bibigay ako sa inyong gospel survey na aking ginawa. Ang gospel survey na ito
ay ibibigay nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Bibigyan ko kayo ng tig-isa, pero kung gusto nyo humingi pa ng isa, pwede. Pero ang hihilingin ko sa inyo, ibibigay nyo ito. Sasabihin ko muna, ito yung gospel survey. Ito yung nilalaman niya. Meron siyang sasagutin. Meron ditong sasagutan yung iyong mahal sa buhay. Ibibigay nyo to sa mahal nyo sa buhay, hindi sa kapitbahay nyo. Okay? Alam ko, meron kayong mahal sa buhay na hindi ligtas. Ibibigay nyo ito. Pag ibigay nyo ito, papasagutan nyo. Anong sasabihin nyo? Pa, may survey kami dun sa church, sagutan mo lang ito. Kasi pag sinagutan ko ito, may bibigay sa akin si pastor. Ganun lang, loohin nyo lang, kahit wala naman. Diba? Iruin nyo lang, kasi bibigyan ako ni pastor ng bigas. Diba? Loohin mo lang. Diba? Bibigyan niya ako ng regalo sa December kapag Diba? Sagutan mo lang to pa. Tapos yun, pag sinasagutan niya, doon ka sa tabi niya. Ano ba to? Yan. Kaya basahin mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya, ito dyan pa, sabi dyan, lahat ng tao mamamatay. Kung sakaling mamatay ka na, ay hindi, kung sakaling dumating ang kamatayan sa iyo, nakakasigurado ka ba na sa langit tutungo ang iyong kaluluwa? Ano pa? Oo, hindi ka sigurado. O sabi niya, ay hindi ako sigurado. O check natin, hindi ka sigurado. Number 2, sapagkat nagkasala ang lahat at hindi nakaabot sa kaluluwa ng Diyos. Sabi po yan sa Romans 3:23. Ayon sa talata, sinasabi ba na ang lahat ng tao ay makasalanan? O, sasabihin niya, oo, kasi nandiyan. I-checkan niyo po, checkan niyo po yan pa. Sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang lalaki ay naging mga makasalanang marami, sabi sa Romans 5:19, si Adan ang tinutukoy sa talata, nasa Romans chapter 5 verse 14, na dahil sa kanyang pagkakasala, lahat ng tao ay naging makasalanan. Anong kasalanan ang nagawa ni Adan? Pagpatay, pagsuway, pagnanakaw, alin dyan pa? Sabihin niya, pagsuway. Checkan nyo. Susunod, number 4. Kinain ni Adan at Eva ang bunga ng puno ay pinagbabawal ng Panginoon sa kanila. Dahil doon ang lahat ng tao ay nagmana ng kasalanan. Kaya nga kung paano sa pamamagitan ng isang lalaki ay nakapasok ang kasalanan sa libutan, sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. At sa gayon, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Dahil doon ang lahat ay nagkasala. Sabi sa Romans chapter 5 verse 12. Sabi sa number 5, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayon sa talata, ano daw po ang kabayaran ng kasalanan? Pagkakakulong o kamatayan? Chechikan niya, kamatayan. Sabi sa 6, ang kamatayan na tinutukoy sa Romans 6:23 ay kamatayang spiritual. Ibig sabihin, pagkahiwalay ng tao mula sa Diyos. Dahil dito, ang tao ay nahatulan ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Sabi sa 7, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ano ang kaloob ng Diyos upang huwag mapahamak ang kaluluwa sa impyerno? Nakalagay dito, walang hanggang kamatayan. Letter B, buhay na walang hanggan. Checken niya kung ano yung tamang sagot. Number 8, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Number 9, na kung ipahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Jesus at sasampalataya sa iyong puso na binangon siya ng Diyos mula sa pangapatay, ikaw ay maliligtas. Sabi sa Romans chapter 10 verse 9. Ngayon, isulat ang kaparahanan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan o maligtas ang kaluluwa. Dito yun. Isusulat niya yun dito. Ayon dun sa verse na nakasulat dito. Okay? Number 10. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa gayon samantalang mga makasalanan pa tayo ay namatay si Kristo para sa atin. Ang tanong, sino ang namatay para sa atin? Si Barabas o ang Panginoong Jesucristo? Number 11, siya na sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Subalit siya na hindi sumasampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya sumasampalataya sa pangalan na natanging isinilang na anak ng Diyos. Sino ang hinatulan na? Nanampalataya o hindi nanampalataya? Ang hindi nanampalataya. O diba? Ang dali lang, sasagutan nila. Number 12, nais mo bang masigurado ang kaligtasan ng iyong kaluluwa? Madali lang maligtas. Una, aminin mong ikaw ay makasalanan. Dahil ang kasalanan ang nagpahiwalay sa atin mula sa Diyos, kaya tayo ay nararapat sa langit
hindi karapat-dapat sa langit, pagsisiya ng kasalanan at umiwas sa pagkakasala. Pangalawa, manampalataya sa Panginoong Hesus sa kanyang pagsasakripisyo ng buhay para tayo ay hindi mapunta sa impyerno. Pangatlo, tanggapin ang Panginoong Kristo bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Ngayon, hindi nyo ito pwede doktorin dahil pipirma sila dito. Pagkasagot nila, papirmahin mo dito. Okay? Ngayon, pag natapos na nila sagutin, pipicturean kita. Kailangan ko ng picture. Pipicturean kita. Pipicturean nyo yan na nakaganyan yung pinasagot nyo. Harap at likod para nakikita ko yung sagot. Okay? Pasensya na, survey kasi ito eh. Kailangan na picture. May ano kami dito. Di ba? Papicturean mo. Harap at likod. Para makikita ko yung sagot. Okay? Tapos, pagtapos na yun, ibibigay mo na yun sa kanya. Sa'yo na to kasi napicturean ko na. Okay? Sa'yo na yan. Tago mo yan pa. Okay? Ngayon, kung may pagkakataon na itama mo yung mga mali niyang sagot, i-explain ko lang to sa'yo ha. Ito po yung tamang sagot. Okay? Naintindihan nyo? O diba? May papasok mo sa kanya yung gospel sa maiksing oras at sa mas interesadong paraan. Amen? Ginawa ko ito kasi, alam nyo, ginawa ko ito para maligtas din yung mga mahal nyo sa buhay. Para makakilala sila kay Kristo. Ngayon, bibigyan ko kayo. Tig-iisa. Ibigay, Brother Jason, tig-iisa lang. Kung gusto nyo humingi ng isa pa, sabihin nyo kay Brother Jason. Okay? Pero tig-iisa lang ang requirements ko sa inyo. Okay? Nakikinig po ba? Lahat ng ligtas dito, tig-iisa ang requirements ko sa inyo. Pero kapag gusto nyo pa ng isa, sabihin nyo kay Brother Jason, kung hihingi pa kayo. Pero isa lang ang requirements ko. At kailangan ipasa nyo yan sa akin bago mag-linggo. Okay? Meron tayong isang linggo. Ipasa nyo yan bago mag-linggo. Okay? Kailangan ko ng picture ng may sagot kasama yung sumagot. Huwag nyo lang pipicturean yung papel, kaya sama yung sumagot. Okay? Tapos, papirmahin nyo sa likod para makita ko yung pirma ko. Pasulatin nyo ng pangalan. Ano yung nakalagay dyan? Pangalan, address, date, edad, age, diba? Mahal sa buhay relatives. Mahal mo naman yung kapitbahay. Relatives. Lahat meron May mahal ka, di ba? Yung tatay mo. Yan. Pag wala, yung kapitbahay mo. Pero, Mahal na kapitbahay. kailangan mahal sa buhay mo talaga. Hindi pwedeng wala. Ngayon, makinig. Paano yung pastor? Malayo yung mahal ko sa buhay. Tawagan mo. Tapos, sabihin mo, may ano lang ako, may survey lang ako sa'yo. Ito lang kasi kailangan natin eh. May survey lang ako sa'yo. Ito, may tatanong ako sa'yo check mo, iano mo yung i-detalye mo. Okay? I-detalye mo. Tapos, isulat mo yung details niya. Tapos yung picture niya, isend mo rin sa akin kung sino yun. Para alam ko kung totoo talaga. Okay? Tapos ang gawin natin, okay, yung mga malalayong kamag-anak na gusto mo share, pwede pakisulat mo yung pangalan mo, tapos pirmahan mo. Tapos isend mo sa akin yung picture. Okay? Kasi, hindi yan hindi ako nagbibiro. Okay? Kailangan totoo yan. Dahil mahal natin yung kaluluwa ng mahal natin sa buhay. Okay? May tanong po ba patungkol dyan? May tanong po ba? Kailan niya ipapasa, Pastor? Kailan ipapasa? Bago maglinggo. Sabado pa lang nasa akin na yan, mga kapatid. Okay? Anong araw? Sabado pa lang. Kailangan kompleto na nasa akin. Ay yung pictures. Okay? May natira pa ba, Brother Jason? Ayan. Sino pang gusto pang humingi ng isa? Ayan. Humingi lang kayo kay Brother Jason. Lahat yan, halayat ng nabigyan.
Lahat ng ligtas na nandito, kung ligtas ka, ibigay mo yan. Amen. So, kung tapos na tayo po ay invitation tayo kanina. Nawa maging totoo yung invitation natin. Tayo po yung muling umawit sa Panginoon bago tayo magtapos sa pananalangin. Let's sing. Witin natin yung kanina. Witin naman natin ito. Page number 2 sa ating hymnal. We've a story to tell. Amen. Let's all stand and let's sing. We've a story to tell to the nation. We've a story to tell to our family. Amen. And that is the gospel. That is the love of God. Huwag niyo po lulukotin niya, ha? Kasi pag lukot yan, tatama rin silang sakitan niyan. Let's sing, we've a story to tell to the nations. We've a story to tell to the nations that shelter hearts to the bright. A story of truth and sweetness, a story of peace and light, a story of peace and light. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright. And Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. Second stanza. Make a story to send nation, to the Lord, a song that shall conquer evil and shatter the spear and sword, that shatter the spear and sword. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright. For Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. On the third, we restore age to give to the nations, that the Lord who reigneth above hath sent us his Son to save us and show us that God is love, and show us that God is love. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright. And Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. On the last stanza. Amen. That all of the world's great people might come to the truth of God, might come to the truth of God. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright. And Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming mapagpahalang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin, na kami po ay nakapaglingkod sa iyo, nakapagpuri. Salamat po, Panginoon, sa mga parte ng gawain na ito po ay nakapagbigay ng kapurihan sa inyo at amin pong nagawa. Maging Ama, lalong higit sa lahat sa mensahe na amin pong napag-aralan, na amin pong napakinggan. Dalahin ko po, Panginoon, na ito ay aming baunin, ito po ay aming dalhin, at kami po ay mayroong mga bagay na dapat gawin na amin po itong panindigan, at ito po ay aming responsibilidad. Dakilang Diyos, naway dalangin ko po ang paggabay niyo po sa mga minamahal ko pong kapatid. Naway, Panginoon, patuloy niyo po kaming ingatan, ilayo sa kapahamakan. Kayo po ang siyang magkaloob sa aming pong pangailangan. Tulungan niyo kami, Panginoon,
na patuloy kaming maging tapat sa inyo sa aming pong pananampalataya. Ingatan niyo po kami at gabayan, pagpalain niyo pa po, Panginoon, ang mga bagay na aming gagawin sa inyo pong ministeryo. At muli, Panginoon, aming binabalik sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, mga kapatid, wala muna tayo, Brother Jason, na Sunday School. Sa susunod na lang, okay? Uy, nagpalag pa ako kayo. Ha? Yes! Glory! Ay, yung memory verse, kung sinong nakakabisado, pwede nyo i-recite sa akin. Ibibigay ko yung reward. Ibibigay ko yung reward. Okay? So maraming salamat po sa bawat isa. Babalik po tayo mamaya sa ating fellowship ng 1 p.m. Anong oras?